Hindi ka pa nasanay, Argon. Palagi namang may nakaabang na panganib. Kaya nga ako nandito para panatiliin ang kapayapaan sa mundo ng mga tao. Nakatira si Mang Julian sa pinakadulong bahagi ng baryo. Napapaligiran ng makapal na kagubatan ang tirahan ng matanda. Wala nang nagpupunta dito dahil ito na ang hangganan ng baryo. Ito ang tungkulin ng matanda na minanapa ni Mang Julian sa kanyang mga ninuno. Kung titignan sa umaga, isa lang itong pangkaraniwang magsasaka. Kasakasama sa pagtatrabaho ang alagang kabayong si Argon. Madalas hindi pinapansin ang matanda sa kanilang baryo dahil hindi rin gaanong nakikisalamuha sa mga tao. Nagpupunta lang ito sa baryo sa tuwing bibili ng paboritong lambanog tuwing sasapit ang hapon. Habang payapang natutulog ang mga taga-baryo, buong gabing nagbabantay ang matanda sa kanyang atangan. Paminsan-minsan, may mga napapadaang nang iilaw ng isda sa ilog. Nagtataka ang mga ito kung bakit halos gabi-gabi nakikita nila sa ganung kalagayan ang matanda. Eto na naman ang mga ososero. Mukhang nagdududa na ang mga taga-baryo. Hayaan mo silang isipin ang gusto nila, Argon. Hanggat alam kong nasa maayos sa kalagayan ng baryo, wala akong pakialam sa sinasabi ng mga tao. Habang nag-uusap, nakarinig ng malakas sa sigawan ng dalawa na tila ba nagmumula sa kakahuyan. Naloko na. Hindi basta-basta ang sigaw na yon. Halika na, bago pa mahuli ang lahat. Ang mabuti pa sumakay na ako sa likuran mo nang mabilis tayong makarating. Kaibigan, kaibigan, naririnig mo ba ako? Gumising ka! Wala na sila. Tila sinipsip ang kaluluwa ng mga taong yan. Isang nilalang lang ang gumagawa ng ganito.